Project update dito po sa Lakeshore Project. Gandahan. Ayan, roofing sa 80% na yung plaster. Medyo ano lang, lalagyan lang po ng pinaka shadow. Kaya minsan pagka New Zealand po siya. Lalabas na po o lumilitaw na po yung quality. 80% na yung plastering. So yung installer ng bubong, may re-recommend ko po si Styles po ito. Hindi po binili yan. Mukha slab or concrete. Panik tayo sa taas. Sulitin natin. Good morning, another day, another build mga boss. Yan, papunta po tayo sa Lakeshore Project update. Nag-start na po silang doon mag-grouping. So update po tayo sa Lakeshore. And ayan, shoutout kay Kuya Bong tsaka kay Ate Anet. So Lakeshore tayo. Sama ko pala si Rain, yung pong aking panganay na nag-i-study ng architect. Kasama natin siya. Tara. Okay, let's go. Nandito na tayo. Ayun na po yung site. Nag-start na silang mamubong. Baka this week matapos po yung bubong. Ganda na. Wow. Ayun o. Tapos meron na rin po akong nilagay na pintor dito. Nandito na tayo sa site. Ayan, ang ganda-ganda na ng project. Lumilitaw na po yung kagandahan nitong bahay nila Kuya Bong. Dala kang materyales. Aro na saka itong mga timba. May pintura. Aro timba. Tapos ito, tanda ng pangmasilya. Paleta. Oh, Sara. Tapos sa tingkong ko dalang kakainat. Ayan na, hawas na siya. Ayan ganda. Tapos dito po sa kanyang passage, meron po mga binago si owner dito. Tulad nitong kanyang railing dito sa kanyang balcony. Ganon din dun sa balcony dun sa may garahe. So binago po ni owner yung design dyan. Kung mapansin nyo, concrete na siya rito. Tapos meron siyang slant na concrete. Ayan, tapos railing po yan na steel. Meron pa pong dito yan, yung mga cladding pa yan dyan. Tinuturo ni Kuya Mario yung mga pwesto ng mga downspout dito sa mga nagka-gutter natin or nag-install ng gutter. Ayan yun palang mga boss yung gumawa po nitong bubong or yung nag-install ng bubong, si Dwayne. Meron po siyang Facebook page. Ayan, kung naghahanap po kayo ng contractors sa roofing, pwede rin pong sa kanila na lahat. Sila na yung magta-trusses and then sila na rin yung magbububong. Labor and materials po yung pwede po nilang kontratahin, or labor lang pwede din po. So ipa-flash ko sa screen yung page or Facebook page ni Dwayne. Ito yung kanyang Facebook page. Ayan, ni Doc. Ayan, DAC Roofing Services. Ayan, yan po yung kanyang Facebook page. So makikita nyo po dito yung mga nila, ginawa na rin nila. Ayan. Ayan. I-flash ko po sa screen kung naghahanap po kayo ng magbububong sa inyong project. So pwede nyo po silang kontakin for inquiries, or gusto nyo mag-inquire. Ayun na. Tapos yung bubong pala na ito mga boss sa terraces po yan na ganon din. Ayun o.
Ang pagkakaiba lang nitong project namin mga boss, stainless po yung gutter, which is yan yung advisable sa isang bubong. Alam naman natin yung gutter, yun po yung unang nasisira sa bahay. Ayan, magandang tingnan yung color yan, tingnan nyo yan, ano yung gray yan, uniform sa yero, pero mas tatagal po yan. Yan, lifetime na yan, yung gutter na yan, stainless po yan. Ayan, tapos yung plastering halos nasa ano na, siguro sa touch ako nasa 80%. So ito po yung yero na nilagay namin dyan. So request din ni owner na ganito yung ilagay namin na bubong. Ayan, ayan, terasas. Makapal po ito. Mas maganda yan kaysa sa tiles pan. Yung tiles pan yung pabilog. Meron ako nakikita ito yung ganun na bubong yun. Dun sa may kulay red na yun, mga tiles pan. Tiles pan naman yan. So maganda yan, no? So siguro by this week matatapos yung yero niyan or bubong. Tapos ayan, nag-start na rin kaming magmasilya, mag-skim coat. And then pagka natapos na yung palitada, all exterior wall, palain muna po ng skim coat yan. Ayan, ganda na. Lalo na pagka nakompleto po ito yung kanyang mga eaves, spandrel. So ganda nito. Ito yung kanyang garage, 2-car garage, kasya po rito. Halos nasa ano po itong bahay na to, nasa halos 400 square meter total floor area. Tapos ang kanyang bubong, hip roof design ang tawag po sa kanyang bubong. Tulad nun, halos dito sa subdivision marami ding mga hip roof. Yan, hip roof, yan pang ano yan, skillion or shed type. Tulad dito, ano to, skillion. Pasok tayo. Pinaka main door niya dito. Yan ito yung main door, 1.2 by 2.4. 2.4 po lahat ng aming mga ano dito, door jamb. Yan, 2.4 po yan, 8 feet. Ayos, so patag na. Ayan mga boss, skim coat na tayo. Malaki na yung palet ang ginagamit para mas maging patag po yung wall, mas mabilis pati. Tapos ito yung CR. So dito naman hindi naman pumamasilyan to dahil itatiles po to. Ang laki ng CR, haba. Tapos ang ganda rin din yung kanyang luwang. Ito yung kwarto sa ibaba. So naka-framing na rin. Ang gusto lang naman ni owner dito mga boss, ano lang siya,
Plain lang ceiling pero medyo ano lang, lalagyan lang po ng pinaka shadow dito sa may tapat na mga opening, mga bintana. Tapos dito yung kanyang pinaka headboard. Merong design na gusto sila owner dito. So pag-usapan namin yun pagka nandiyan na tayo. Kaya hindi ko pinapa-skim coat pa yon. Ang laki ng paleta nila, oh. Para talagang ano, patag yung pag-apply ng masilya na maiwasan yung wavy. Dito sa taas, sa mga opening ng mga bintana, meron din pong ano dito, basyada pala. Yan yung mga opening ng bintana, meron pong ano yun, basyada. Parang yung sa mga jealousy window. So magandang rin po yan para pagka, for example, yung sealant na in-apply is na-expire or na-crack, lumutong. So hindi po basta-basta papasok pa yung tubig dahil meron po siyang basyada. Papakita ko sa inyo dito. Yung mga window dyan sa exterior. Ayan, tulad dito. Eto. Dito na yung pinaka-frame nung window. So hindi po siya dikit lang dito. Yung iba kasi kadalasan sa mga boss ano lang siya, di ba? Yung flat lang siya. Tapos dito didikit yung pinaka-frame ng window. Kaya minsan pagka yung sealant po kasi yung magiging protection para hindi tumaga sa loob. So pagka yung sealant nag-expire or lumutong, so possible na papasok ang tubig. So ito, pagka nandito na yung pinaka-frame ng aluminum frame, so hindi po papasok, sisiksik dito. Ayan, tutuloy sa dito, which is dito sa baba meron din. Parang yung jealousy, di ba yung jealousy? Meron din siyang ganyan, basyada. Ayan, request din po ni owner yan. Gusto niya may basyada, although doble trabaho siya. Doble trabaho yung pagkakanto. Ayan. Siyempre kakantuan to dito. Tapos si kahan pa rito lalagyan ng basyada. Medyo matrabaho lang. Pero ano naman, effective yan. Ayan. So, framing na sila. Ayan, tulad doon, mayroon lang siyang shadow line doon. Sa mga opening. Ganon din doon. Sa mga bintana. Tapos ito yung walk-in closet. CR nitong master. Double sink. Yung laki nitong CR nila, oh. Hindi naman siya ganun kalaki. Sakto lang. Tapos kagandahan. Maganda rin yung sukat ng kanyang walk-in closet. Yung mga yakal wood. Sa mga yakal wood mga boss, natural lang po yung ganitong nagka-crack. Natural lang po sa kahoy yan dahil ano to, hardwood. Pagka pininturahan naman yan, mamasilyan naman po yan. Nalagyan naman ng ano yan, ng pillar. Ayan, ito po yung balcony dito sa may garahe sa ilalim. Garahe sa ilalim to. Maluwang din. Skim coat na. Sa exterior, applyan muna ng ano po yun, waterproofing materials bago namin applyan ng skim coat. Ano yung bubong, bubble insulation ang nilagay po namin dyan.
Simula may plano sa kamay, lakad sa seat kahit tirik ang araw, ulan ang sabay. Regs Love Construction, to ang aming daan. Bawat hollow block, bawat bakal may kwento't laman. Hindi lang ito trabaho, to'y pangarap na buo. Kada buhos ng semento may pangakong totoo. Sa bawat pakot martilyo, tibay ng loob ang dala namin dito. Regs Vlog, kwento ng konstruksyon, puso't pawis, tunay na misyon. Buuin ang mundo, unti-unti pero totoo. Halos sa lahat po ng hamba na nilagay namin dito mga boss, yakal wood. Halos lahat naman ng proyekto na ginawa namin, puro yakal wood po yung mga door jamb. Ayan, yakal. Ayan, yakal din to. So next natin yan, yung mga ano na, mga design ng pintuan. So i-update ko muna si owner kung ano pong gusto nilang ano, kung gusto nilang design sa mga door. Tulad sa main door, ayan, sa mga room, ayan, CR. Ito yung pinaka powder room nya sa ilalim ng hagdanan. So hindi pa na ano to dahil meron pa tayong gagawin dito na sa mga plumbing. So ayan siya, sakto lang powder room. Ayan mga boss, okay na. Iwan na muna natin sila dahil meron po akong gagawin sa bahay. Yung pong mga cabinet na i-deliver bukas. So meron pong kailangan gawin dun sa electrical. Yung mga ilaw, so i-re-ready ko. So yun, iwan na natin sila dito. Yan, daan lang tayo dito sa sa 3 unit apartment project. Ayan, break time po nila. Alas 12 na. So, yeah, project update lang tayo dito. On the way naman po kasi ito dadaan natin. So, ayan na. Ayan, shoutout kay Chef tsaka kay Ma'am Emily. Ito na. Binablock na nila yung mga door jump tulad na request po ni owner. Alas same ng frame ng mga window, sliding window. Black. Kasi nakapaglagay na pala sila ng ano, ng mga pintuan. Medyo malika po pintuan natin, hindi pa naman finish ito mga to. Papainal pa yan pagka okay na. Kasi ito yung first unit. Tiles na sila sa lababo. Ayun, tiles. Tapos meron po dito to, butas, may sink dito. Ito na yung lababo dito sa may pinaka auxiliary or laundry area dito, yung washing machine. So mayroon pong takip pa yung paral na yan, ilalagay natin takip dyan na yung magiging drain yung tubig dyan. So hindi naman po papasok dito sa loob dahil nakadrop naman po yan. Tapos ito yung kanyang CR. So kulay white yung tiles na may aspen na medyo mapusyaw lang para hindi masyado maraming tingnan. 30 by 60 naman po yung tiles dito. Tapos 40 by 40 yung kanyang floor tiles. And standard finish, mga ka-standard din po yung finish niya. Yung kanyang tiles is nasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, so 1.8 or 6 feet yung tiles. Tapos itong door niya is flush door. Yung finish niya is duko finish po yan. Ang ganda. Tapos meron siyang ventilation dito. Kahit na magluto sila dito, meron ding ventilasyon. So tapos ito yung hagdanan, black. Yung tiles po ito. Hindi po binil yan. Mukha siyang binil or mukha siyang kahoy din. Black na lang po yung siding niya. Hindi po kasi pwedeng lagyan din ng tiles to dahil saktong-sakto lang po yung tiles dyan. 31 foot yung kanyang yung lapad ng hagdanan. Tapos yung riser niya nasa
ano to, 20. Ito yung sa may balcony. May tiles na rin to. Yung tiles niya. Yung kwarto, unit 1. So linis-linis na nandito. Dito sa mga unit halos tapos na po ito, pinapag-grout ko na, and then pagka malinis na lock para tapos. Ganda oh. Ito pa lang sa dito second floor. Itong mga unit mga boss, hindi po slab to. Yung pong mga bago dito sa ating channel, ang mga ginamit po namin dito is a steel frame, tapos Python board, and then install namin siya ng tiles. Ayan. Dapat pagka steel frame na ganitong itatiles, dapat po matatag yung inyong yung inyong sahig. Ang ginamit namin dito is C-channel bar tsaka 2x6. Kaya kung pansin nyo, para din siyang slab. Ayan. Kung low budget, so pwede po yung ganyan. Mas makakatipid po kayo kaysa sa slab or concrete. Lalo ngayon, napakamahal po ng materials ngayon. Ayan, may doorknob na. Ganda. Black. Tulad na request niyo na black. Black yung mga lock set. Ganda na combination nito. So dito, hanap na tayo. Kana okay na itong unit na to. I-close na natin. May natatapos na. Punta naman tayo dito sa unit ni owner. Ang Sunny. Ang Sunny, the weatherman. What is the weather for today? Sunny day, pero may bagyo. Ilang bibagyo? Oo, parating pa lang. Anong pangalan? Hindi pa napapangalanan. Wala kang pangalan. Oo, kasi malayo pa. Anong degree? Degree Celsius ng unit? Nasa 34, 35. Galing nga. 34. Oh, 34 oh. 34. Hindi ako stone. Ano lang to, sealer. Wala pa ng sealer kayo na? Meron na. Emulsion. Oh, yun, may railing na oh. Ito yung gano'n niya. Tapos ito, primer pa lang. Black po yung kulay nito. Tapos ito rin yung railing nito, black. CR. Si lababo. Meron siyang dito. Proposal para sa range, cap range. Yun lang ano doon. Yung countertop, granite. Panik tayo sa taas. Silipin natin. Ganda oh. Hindi pa po finish yan. Ano pa lang po yan? Sealer pa lang yun. Wala pang top coat yun. Ganda. Tapos yung balcony. Hindi ako stone. Ito yung siya nila owner dito sa taas. Ganda. Ang ganda-ganda. Ceiling niya, PVC panel na white. Tapos yung kanyang ilaw, pin light with black frame din. More on yung mga accessories ni owner dito is black. Dito ko nilang pinaka door. Baka lalagyan namin yan ng smart lock. Smart lock. So yan mga boss,
Ayun si Architect Jello. Shoutout kay Architect. Siya po yung kanilang supervisor din dito. Supervise dito sa project para hindi ma-compromise yung quality ng gawa. Kailangan maayos. Ayan na, nandito na tayo. So ito yung sinasabi ko. Ayan, ito po mga cabinet na to. Sa Pangasinan po ito. So kailangan natin lagay yung mga ilaw dito. So walang ibang gagawa. So ako na lang muna ang gagawa. Saka ito. Itong sa may TV console. Tara. Ay, may gumagawa po rito si Margar. Tsaka si Tata. Tsaka si Baby. So silang tatlong gumagawa rito. Pinapaano ko yung mga poste na ilalagay sa bakod. Okay. Ayan, mabas okay na. Ayun nilagay ko. Ayan. Ganda oh. Alamin ng profile po yan. Ayan. So, ganda. Tapos ito rin isa nilalagay dito sa ilalim. Ayan. Alamin ng profile. Okay. So bukas ready na po ito for delivery. Okay na rin yung mga takip nito. Tsaka yung mga cabinet doon na dadalhin natin sa Pangasinan. So yun. Ito na. Ayos. Ganda ganda. Okay, bunutin ko muna. Okay na yan. So silipin natin yung ano, yung nahukay na nila dito. Saan yung dadalhin yan? Punasan nyo muna. Punasan nyo. Kabok. Naipit na yung kamay mo. Ito na pala yung mixer. So magagamit namin ito pagka nagbuhos kami. Hindi pa ako order ng buhangin tsaka ano, semento. Ay, buhangin. Buhangin tsaka graba. Madali lang po naman, malapit lang yung hardware dito. Habang hinihintay natin yung next project. Medyo matigas po yung lupa. Ayan oh. Solid, napakatigas. Yan yung mga ukay. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, napakatigas. Ano na ba? 1, 2, 3, 4, 5. Ito hindi pa to. Ayan, pinatubigan po namin. Dahil napakatigas ng ano, lupa. So, meron na rin sila nagawang mga poste. Continue lang yung pag-ukay para misanan yung pagbuhos. Okay. Tapos silipin natin yung mga tinanim namin dito bago natin tapusin yung ating video. Update lang tayo. Yung mais. Silipin natin. Dinagdagan pa po namin ito. Pinatagdag pa ni Wargar. So yung bumili ako ng mga binhi. Ayun o. Ayun o. Ito na to, sweet corn. Merong hindi rin tumubo. Tulad dito, ayan, hindi tumubo ito. Yung puti. 1, 2, 3, 4, 5. Ito meron. Ayan. Pero halos ano, 90% tumubo naman. Ayan. Okay. Tapos nagtanim pa siya dyan. Okay mga boss, kita-kita tayo sa next upload bukas. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta dito sa ating channel. Kita-kita tayo bukas.